Okay, may share na naman tayo na charging problem. Ayan o. Kahit i-RPM mo, hindi mawala yung battery warning sign nya. Ayan. Maandar yan, hindi nawawala yung battery. Ibig sabihin may problema yung charging nya. Ayan. Okay. Yung alternator na nagwa-warning yung battery. Okay. Nakaw na? Nakaw na? Oo. Wala. Wala. Ayaw umilaw. Baklasin na natin to. Tingnan natin loob. Okay, panatan na natin to. Bakalasin na natin. Kasi titest natin kasi ayaw umilaw yung battery warning sign nya dito sa alternator. Pero doon sa dashboard gumagana yung battery sign doon. Kasi pag yun yung problema, pag gumagana yung battery sign, ibig sabihin hindi siya nag-charge. Okay. Okay, kalasin natin yung ito yung vacuum nya. Ito yung nagpapalambot ng preno tsaka clutch booster. Okay, tagalin natin yung 4 na 80mm na bolt sa bracket nya. Ayan. Tapos titis natin. Okay. Napakakapal ng ano nya, dumi. Tapos nakita natin na putol na yung carbon, ubos na, pudpud na yung isang side, sa kabilang side may natira pa pero hindi na rin umabot sa slip ring nya. Kailangan natin tong baklasin yung stator nya para mapalitan natin ng carbon brush. Palit tayo ng carbon brush dito, oil seal, tapos bearing. Ayan, titis natin din yung ano mamaya. 6 to auto yung itong bearing nya. Ito yung oil seal, malutong na. Ayan, palitin tayo ng oil seal dito. Oil seal, bearing, tsaka carbon brush. Okay, tatanggalin natin yung carbon brush nya. Ito yung slip ring nya, wala na rin, pudpud na yung nasa loob na side. Yan, titis natin. Pag umilaw yung test light natin, ibig sabihin buo yung rewind, yung rotor nya. Ayan, ibig sabihin buo. Yung problema lang dito is slip ring, kaya tatanggalin natin yung rewind nya. Ayan, umuusok yung isang slip ring, ibig sabihin maluwag na, naglo-lose contact na. Ayan o, may spark, lose contact na. Kaya kailangan natin kalasin, tanggalin natin yung slip ring na yun, papalitan natin, maghanap tayo ng pamalit dyan. Ito naman yung carbon brush nya,
Tatanggalin natin yung carbon brush. Papalit tayo ng carbon brush. Kaya siya walang warning lights doon kanina pag sinusundot natin dito sa may ano niya, sa light indicator indicator light niya. Kaya ayaw umilaw dahil dito sa wala na yung carbon brush. Okay, wala nang nagkukunik dun sa slip ring. Ayan, tutunawin lang natin tong tingga, tapos hatakin yung natirang putol sa loob na maiksi na. Yung isa ubos na talaga. Okay, medyo mahirap lang hugutin. Ayan, tanggalan na natin. Ayan, tutunawin lang natin itong tingga nya para makita natin yung butas. Ito naman yung babaklasin natin itong slip ring. Ito naman yung papalitan natin. Ayan, binuljak ko na ng flat screw. Wala tayong pang ipit na pang tanggal. Total papalitan naman na natin to. Sira na to, tutuluyan na natin. Ayan, tinist ko pa kasi duda ako dun sa slip ring, baka grounded yung katawan. Wala na, papalitan na natin to. Sungkit lang. Ayan, medyo makunat lang to tanggalin. Okay, natanggal na. Ito yung papalitan natin, carbon brush, oil seal, bearing, tsaka slip ring. Okay, ito na yung carbon brush nya. As per sample lang naman yung carbon brush nating binili. Kung ano yung sample natin, yun na yung pinag-aaya natin. Okay, ayan, papasok nyo lang dyan sa pinagtanggalan. Ayan, kailangan makapasok dun sa butas. Tapos hihinangan natin yung carbon brush nya para hindi mahugot. Okay, medyo naka high speed yung video natin, Ayan, ito lang papalatan ko rito kasi ito lang yung maging sira nya. Kasi mamaya pag tinis natin yung EBR nya, yun dun sa may sakit, pag ayaw umilaw, ibig sabihin i-check na natin yung EBR nya. Ayan, may nabibili namang buo nito, kasama na yung carbon brush. Okay, ayan, medyo kapal-kapalan lang natin ang hinang para panigurado. Ito naman yung slip ring nya. Yan, hinanap ko lang dito kung saan yung nakakunik yung taas tsaka baba. Ayan, ngayon pipress natin to. Ayan, pakapitin lang natin muna. Yan, dito ko yan kinabit, pinress ko yan dito. Yan, nilagay ko ng spacer. Bali ito yung magtutulak ng slip ring nya. Tapos ipipress ko siya ng hydraulic jack. Ayan, kasi pag pinapalo nababasag siya, madadamage. Kailangan i-press mo siya ganyan, dahan-dahan. Okay, ayos.
Sasalpak na natin. Yan, kakabit na natin yung rewind nya, yung coil ng rotor. Ihinangan na natin. Yan. Okay. Yun. Tapos titest natin ulit kung ganun pa rin na walang putol. Tapos tsaka natin buuhin na ng tuluyan, tsaka ititest natin to, manual test, kung gagana na siya. Okay, test natin siya. Yan, okay na, buo siya. Yan. Yan, dapat kasi umilaw yung dalawa. Pag hindi umilaw, ibig sabihin may putol. Okay. Ngayon, kakabit na natin yung mga oil seal, bearing. Okay. Yan. Dito yung oil seal. Tapos mayroon yan na ito yung bearing niya, yun, yung may parang lata. Yan yung niya, spacer. Yan. Okay. Balik natin itong mga tornilyo nya. Para matis na natin siya ng buo. Okay. Ito yung carbon brass. Okay. Kakabit natin yung carbon brass. May butas yan dito sa likod. Susundutin nyo, ilulubog nyo yung carbon brass, tapos tutusukin nyo ng alambre yung carbon brass para hindi siya lumabas. Ayan o. Kailangan nakalubog siya para pag pinasok dito sa may rotor, hindi siya sasabit. Tapos pag napasok na yan na ganyan, yan, pag nalagay nyo na yung tornilyo, pwede nyo nang hugutin yung tinusok natin na na alambre na yan. Makikita nyo yan, may video din ako na nag-repair din ako ng ganito, alternator din. Halos pareho lang yung ginawa, yung sa pag bukas, kaya kapag assemble, halos pareho lang. Okay. Yan. Higpitan lang natin to. Tapos spin natin gaya kanina, kung may sabit or wala. Yan. Kasi pag may sumasabit, hindi pwede. Back job. Titest natin ngayon to ng kung iilaw na yung, ayan, umilaw na, di ba? Kanina ayaw umilaw, ngayon umiilaw na dahil may carbon brass na siya. Ito yung positive wire, ito positive wire to. Ilagay natin dito sa positive terminal ng alternator. Ito naman ground. Yan, nakakunik na sa katawan ng alternator yan. Ito yung positive terminal ng alternator. Ngayon umiilaw na siya. Ngayon pag inikot natin yung alternator, dapat mamatay yung ilaw na yan mamaya. Okay, lagay nito. Ayan. Ito yung positive ng baterya. Halimbawa baterya, pero sa charger ko ito kinunik. Positive terminal ng charger, tsaka ground. Kumbaga ginamit kong supply sa kanya na kuryente is charger. Ngayon titis natin. Ayan, dapat itong ilaw na to ng indicator light nya is pag inikot natin yan mamaya ng malakas, ikutin natin ng gamit yung wire, dapat yan mamatayan. Yung indicator light na yan dapat mamatay, para ibig sabihin pag namatay, nag-automatic charging siya. Tapos malalaman natin na nagcha-charge siya pag namatay yung ilaw na yan. Okay, ito na, umiilaw na siya.
dapat pag ikot ko to mamaya mamatay to para malaman natin kung nagcha-charge. Ibig sabihin pag namatayan nagcha-charge. Okay, itong umiilaw na to is ito yung indicator light niya kung nagcha-charge siya or hindi. Halimbawa yan parang battery na umiilaw sa dashboard. Ayun, di ba nakita nyo namatay siya nung bigla kong pinaikot yung pulley. Ibig sabihin gumagana siya, nagcha-charge. Ayos na tong alternator natin. Okay, pag nyo napansinin yung chicks sa likod okay, maraming salamat. Sana may nakuha kayong idea dito sa pag-repair ng alternator. Maraming salamat sa mga subscriber ko. Saka magsa-subscribe lang, maraming salamat. Okay, ito na, ikakabit na natin tong alternator natin na may repair. Ilinis lang natin konti yan, matanggal lang yung makapal na putik ng langis. Okay. Tornilyo nya, ito yung bypass hose. Okay, kabit muna natin. Okay, ayan, umaandar na siya. Yan. Okay, nag-charge na siya kasi wala nang ilaw yung ano niya, dashboard. Ito yung panel board niya, wala nang umiilaw na battery. Ayan. Okay. I-check natin kung nagmamagnet yung pulley. Ito. Ayan, malakas yung magnet niya. Ibig sabihin okay na yung alternator, nagcha-charge. Ayan, okay, ayos. Okay, ayos din siya. Maraming salamat sa panonood nyo guys. Please like and share at pa-subscribe naman sa channel ko. Ito na, i-start natin ulit. Ayan, okay na, nag-charge na yung battery niya. Kanina low ba to? Inano lang natin, kinadyot para umandar. Ngayon nung umandar, mga ilang minutes nag-charge na siya. Okay.